King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1486. Ang Dragon Emperor mula sa nakaraan. Sa itaas na palapag ng aklatan, pinag-aralan ni Zhao Feng ang mga sikreto ng Puryang Palace. Kasama rito ang mga nagawa ng founding ancestor ng Puryang Palace at iba pang mga kaganapan sa pag-unlad at kasaysayan nito na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang founding ancestor ng Puryang Palace ay isang Third Heaven God Lord. Ang Puryang Palace noong panahong iyon ay lubhang maunlad, ngunit ito ay bumababa na ngayon. Mayroon ding mga detalyadong tala kung bakit bumaba ang Puryang Palace. Ito ay dahil hinanap siya ng isang kaaway ng taong ang Puryang Palace Master noong panahong iyon. Pinag-aralan ni Zhao Feng ang bawat isa sa mga pangyayaring ito. Marahil ay may mga pahiwatig tungkol sa Heaven Mending Race na nakatago sa loob. Pagkatapos, pinag-aralan ni Zhao Feng ang mga pangunahing insidente na naganap sa paligid ng Puryang Palace sa kasaysayan, ngunit wala siyang natuklasang kainahinala. Oh, tama, ang lihim na kaharian na iyon mula pa noon. Biglang naalala ni Zhao Feng ang reaksyon na nakuha niya mula sa enerhiya ng Primal Chaos sa kanyang God Altar nang umalis siya sa Celestial Garden. Sa oras na iyon, napansin niya ang isang kalapit na sukat ng pagsasanay. Impormasyon sa mga sukat ng pagsasanay ng Puryang Palace. Mabilis na hinanap ni Zhao Feng ang mga aklat na naglalaman ng impormasyong ito at sinimulang basahin ang mga ito. Ang Puryang Palace ay mayroong 13 sukat ng pagsasanay na nakatarget sa mga disipulo ng iba't ibang antas. Ang pangunahing layunin ng isang dimensyon ng pagsasanay ay upang maasa ang mga disipulo at madagdagan ang kanilang mga kakayahan. Ang Secret Dimension ng Yellow Dragon, isa sa 6 na lihim na dimensyon na naiwan ng founding ancestor ng Puryang Palace, na nakatarget sa mga disipulong mas mababa sa antas ng Ancient God. Mabilis na nahanap ni Zhao Feng ang lihim na dimensyon na nakita niya noon. Ang Yellow Dragon Secret Dimension ay para sa mga mas mababa sa antas ng Ancient God. Hindi ito masyadong mapanganib, ngunit naitala na ilang True God Prodigy ng Puryang Palace ang namatay sa loob. Inimbestigahan ng upper echelon ang mga insidenteng ito. Maraming mga kaso kung saan ang mga pagkamatay ay dahil lamang sa mga aksidente o away, ngunit mayroon ding maraming mga kaso kung saan ang dahilan ay hindi alam. Pinag-aralan ni Zhao Feng ang impormasyon ng lahat ng iba pang mga lihim na dimensyon at kinumpirma na ang Yellow Dragon Secret Dimension ang pinakakahinahinala. Ngunit hindi kaagad nakagawa si Zhao Feng ng kanyang mga conclusion. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng impormasyon. Kinabukasan, nagpasya si Zhao Feng na personal na maghanap sa bakuran ng Puryang Palace para sa impormasyon. Nagpasya pa si Zhao Feng na tanungin ang mga disipulo na nakapasok sa Yellow Dragon Secret Dimension noon. Dahil kasama niya ang mga enforcer at elder ng Puryang Palace, sinagot ng lahat ng mga disipulo ang kanyang mga tanong. Sa Inner Sect Disciple Region ng Puryang Palace, nakita ng isang matanda na nakasuot ng gininto ang damit ang mukha ni Zhao Feng. Agad siyang ngumisi at sinubukang itago. Paano kaya siya? At kasama niya ang mga enforcer at elder ng Puryang Palace. Natigilan ang matanda na nakasuot ng gininto ang damit, medyo nataranta ang ekspresyon nito. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang panahon sa Continent Zone. Noong panahong iyon, siya ay isang nakasisilaw na pag-iral, ang pinakamalakas na demigod ng Continent Zone, Demigod Dragon Emperor. Gayunpaman, ang kanyang titulo ng pinakamalakas ay inagaw ni Zhao Feng, at ang Grand Imperial Hall na bahagi niya ay nayanig dahil sa Hall of Gods ni Zhao Feng. Nang makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang True God Dragon Emperor ay nagsayang ng halos 10 taon bago tuluyang nakipag-ugnayan sa kanyang ninuno. Pumasok siya sa Puryang Palace, kung saan, sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ninuno, masigasig siyang Nagal Inang. Siya ay kasalukuyang isang rank 4 True God. Inaasahan niya na si Zhao Feng ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na maging ang mga enforcer at elder ng Puryang Palace ay tretuhin siya ng may paggalang. Kahit na gamitin niya ang kanyang relasyon sa kanyang ninuno, hindi niya magagawang banta si Zhao Feng. Ayaw niyang tanggapin ito. Noong gabing iyon, hinanap ng True God Dragon Emperor ang kanyang ninuno. Ang ninuno na ito ay may makabuluhang katayuan sa Puryang Palace at isang rank 8 Ancient God.
Ancestor, naaalala mo ba ang Jiaofang na binanggit ko sa iyo noon? Mahinang tanong ng True God Dragon Emperor. Isang matanda na may lantang buhok na nakaupo sa isang nakataas na plataporma ay tumanggo ngunit walang sinabi. Narinig na niya ang Dragon Emperor na pinag-uusapan ito noon, ngunit ito ay isang kaaway mula sa Continent Zone at hindi gaanong nababahala sa kanya. Ngayon ko lang siya nakita sa Puriang Palace, ngunit hindi siya dapat maging miyembro ng Puriang Palace, at mukhang maganda rin ang relasyon niya sa mga Enforcer at Elder. Sinabi ng True God Dragon Emperor ang lahat. Mga Enforcer at matatanda. Jiaofang. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, bakas sa kanyang mukha ang pagkalito. Nabalitaan niya kamakailan na ang Puriang Palace ay nakatanggap ng isang pinarangalan na panauhin na tinatawag na Jiawang. Ngayon, nakita na rin niya si Jiawang. Ngunit sinasabi ng kanyang apo na ang taong may mga enforcer at matatanda ay tinatawag na Jiaofang. At ang pagbanggit kay Jiaofang ay naging sanhi ng pag-iisip ng matanda sa mga kamakailang chismis tungkol sa Ninth God ay, si Jiaofang. Sabi mo ang taong kasama ng mga enforcer at elder ngayon ay tinatawag na Jiaofang. Ang matanda ay biglang tumayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matalim na liwanag. Ang isang taong napakabata na may paglilinang ng Godlord at pambihirang lakas ay talagang nakakabigla. Kahit na sa isang sacred land, ito ay isang pambihirang tanawin. Hindi ako pwedeng magkamali. Bagamat medyo nagbago ang kanyang hitsura kumpara sa dati, tiyak na siya si Jiaofang. Mahigpit na ipinahayag ng True God Dragon Emperor. Kahit na nabigo siyang makilala si Jiaofang, hinding-hindi niya mabibigo na makilala ang magnanakaw na pusa sa tabi ni Jiaofang. Nabalitaan kamakailan ng True God Dragon Emperor na may napaka-espesyal na pusa sa paligid ng Puriang Palace, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito, kaya hindi niya ito pinansin. Simula ngayon, hindi mo dapat iharap ang bagay na ito sa sinuman. Matigas na sabi ng matanda. Bakit? Ang True God Dragon Emperor ay medyo nalilito. Ang katayuan ba ni Jiaofang ay hindi pangkaraniwan na kahit ang kanyang ninuno ay hindi nang ahas na saktan siya. Kailangan kong gumawa ng personal na paglalakbay sa Golden Dragon Sacred Land para ipaalam ito sa bagay na ito. Isang bakas ng kasakiman ang lumitaw sa mga mata ng matanda. Kahit na sabihin niya ang bagay na ito sa Puriang Palace Master, ang Puriang Palace ay hindi pa rin kayang harapin si Jiaofang. Ang Puriang Palace Master ay tiyak na magsasabi sa Sacred Land ng balitang ito, at pagdating ng oras, ito ay ang Puriang Palace Master na gagantimpalaan ng Sacred Land. Kung personal niyang ihatid ang impormasyong ito sa Golden Dragon Sacred Land, sa sandaling makuha ang Ninth God Eye, siya ang magiging pinakamalaking benepisyaryo, marahil ay magkakaroon pa ng pagkakataong sumali sa Golden Dragon Sacred Land. Golden Dragon Sacred Land. Natigilan ang True God Dragon Emperor. Ang Sacred Lands ay nakatayo sa bangin ng Ancient Desolate Realm of Gods, na sumasakop sa transcendent at hindi maabot na mga posisyon. Mula sa mga salita ng kanyang ninuno, tila may koneksyon si Jiaofang sa Sacred Land. Manatili ka lamang sa aking tirahan at magtanim sa pag-iisa. Kung walang pahintulot ko, bawal kang lumabas. Utos ng matanda na may lantang buhok bago naglaho. Nakilala ng True God Dragon Emperor si Jiaofang, kaya tiyak na makikilala rin ni Jiaofang ang True God Dragon Emperor. Kaya, pinananatili niya ang Dragon Emperor sa loob para hindi maalarma si Jiaofang at lumipad. Batay sa kanyang nalalaman, si Jiaofang ay mananatili sa Puriang Palace ng ilang panahon, kaya kailangan niyang ihatid ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos gumugol ng ilang araw sa Puriang Palace, hinanap ni Jiaofang ang Puriang Palace Master. Gusto mong tingnan ang paligid ng Yellow Dragon Secret Dimension. Ang Puriang Palace Master ay labis na nalito. Ang Yellow Dragon Secret Dimension ay isang lihim na dimensyon ng pagsasanay para sa mga disipulo ng Puriang Palace sa ilalim ng antas ng Ancient God. Wala pang mga tagalabas sa loob noon. May kaugnayan ba ang bagay na iniimbestigahan ni Jiaofang sa mga disipulo ng Puriang Palace? Bagamat siya ay nalilito, nagpa siya ang Puriang Palace Master na buksan niya ang Yellow Dragon Secret Dimension para kay Jiaofang. Pagkatapos ng lahat, si Jiaofang ay nagbigay sa kanya ng isang magandang impresyon at tumulong sa Puriang Palace ng 2 beses.
At ang Yellow Dragon Secret Dimension ay isang training dimension lamang para sa True God Disciples at hindi ba ganoon kahalaga sa Puriang Palace. Nang maglaon sa araw na iyon, tinipon ng Puriang Palace Master ang dalawa pang Godlord at pumunta sa pasukan ng Yellow Dragon Secret Dimension. Buzz! Buzz! Lumitaw ang mga spatial ripples sa ibabaw ng madilim na dimensyon na iyon. Pagkatapos noon, ang Puriang Palace Master ay tumawag. Dahil hindi ito ang oras kung kailan ito karaniwang binuksan, nagkaroon ng matinding pagtutol, ngunit walang hindi makontrol. Ngunit sa sandaling ito, biglang may naramdaman ang mga Godlord. Ang mga Godlord ay lumalapit sa Puriang Palace, medyo marami sa kanila. Ngumisi si Ao Hongguang at tumingin sa silangan. Sa labas ng hangganan ng Puriang Palace. Hahaha, matatapos na ngayon ang Puriang Palace. Buong pusong tumawa ang matanda na may sungay ng toro. Strike! Naiinip na ang Godlord Cloudmon at agad na sumigaw. Boom! Umakyat ang mga ulap, umuungal ang hangin, at nanginag ang buong Puriang Palace. Ang elder na may sungay ng toro, si Godlord Cloudmon, at ang dalawa pang Godlords ay sabay-sabay na sumalakay. Ang mga pag-atake ng Chaotic Divine Power ay bumaba sa boundary domain ng Puriang Palace. Pagkalipas ng ilang sandali, nabasag ang domain. Pinangunahan ng apat na Godlords ang ilang dosenang Ancient God na naniningil sa Puriang Palace. Nang pumasok sila sa Puriang Palace, natuklasan nila na ang Godlords ng Puriang Palace ay nasa kalagitnaan ng pagbubukas ng Yellow Dragon Secret Dimension. Shadow Stream Peak. Si Ao Hongguang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sigurado na siya ngayon na ang dalawang Godlord na tumambanggan sa kanya ay mula sa Shadow Stream Peak. Shadow Stream Peak, naging matapang ka para manghimasok sa aking Puriang Palace. Napangisi ang Puriang Palace Master habang siya ay sumisigaw. Ngunit ang tatlong Shadow Stream Peak Godlords ay natigilan sa gulat. Alam mo talaga ang tungkol sa sikreto ng Heaven Mending Race. Ang matanda na may sungay ng toro ay nabigla. Kukutsain na lang niya ang Puriang Palace bilang incompetent, nakaupo sa ibabaw ng mga kayamanan ng Heaven Mending Race habang walang alam tungkol dito. Kailangang matanto ng isa na ang Heaven Mending Race ay ang ika-6 na ranggo na mythical race ng 10,000 ancient races. Ang mga kayamanan nito ay walang alinlangan na pambihira, at ang pagkuha nito ay magbibigay daan sa isang buong paksayon na tumaas sa isang bagong antas. Siyempre, kamakailan lang niya nalaman ang balitang ito. Kaya, gumawa siya ng mga lihim na plano upang salakayin at sakupin ang Puriang Palace. Bagamat ang pagkawasak ng isang 5-star faction ay magbibigay ng galit sa Golden Dragon Sacred Land, kapag nakuha na ng Shadow Stream Peak ang mga kayamanan ng Heaven Mending Race, ang lakas nito ay tataas, na makakabawi sa mga pagkalugi na dulot ng pagkawasak ng Puriang Palasyo. Sa puntong iyon, ang Golden Dragon Sacred Land ay walang tutol. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling dumating siya sa Puriang Palace, ang mga Godlord nito ay nasa kalagitnaan ng pagbubukas ng Yellow Dragon Secret Dimension. Heaven Mending Race. Anong ibig mong sabihin? Ang tatlong Godlords ng Puriang Palace ay lubos na nataranta. Parang nasa Yellow Dragon Secret Dimension nga ang sikreto ng Heaven Mending Race. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Fang. Ang panghihimasok ng mga eksperto sa Shadow Stream Peak ay nagpagulo sa mapayapang sitwasyon, ngunit si Zhao Fang ngayon ay ganap na sigurado na ang mga sikreto ng Heaven Mending Race ay nasa loob ng Yellow Dragon Secret Dimension. At determinado siyang makuha ang mga ito. Huwag mo nang isipin iyon. Ang matanda na may sungay ng toro ay sumugod pasulong upang ihinto ang pagbubukas. Nakita ng Godlord Cloudmon ang ekspresyon sa mukha ng matanda na may sungay ng toro, pinagsama ito sa kanyang mga salita mula ngayon, at naunawaan talaga kung ano ang nangyayari. Ang susi sa pagkuha ng mga kayamanan ng Heaven Mending Race ay nakasalalay sa pagbubukas ng lihim na sukat na ito. Laban. Ang Puriang Palace Master ay sumuko sa pagbubukas ng lihim na dimensyon at naghanda para sa labanan. Ngunit sa sandaling ito, sumulong si Zhao Fang. Buzz. Isang balabal ang bumungad sa kanyang katawan, na nababalutan ng misteryosong pilak na kinang. Ang enerhiya ng space-time law ay sumulong sa kalahating bukas na daanan patungo sa lihim na dimensyon. Brother Zhao, anong ginagawa mo? Ang Puriang Palace Master ay natigilan.
Buzz. Agad na lumawak ang daanan, kung saan si Zhao Fang, na nakasuot ng space-time robe, ay pumasok sa loob. Bagamat nasa panganib ang Pyongyang Palace, alam na ng Shadow Stream Peak na narito ang sikreto ng Heaven Mending Race. Kapag lumabas na ang usaping ito, malamang na hindi napapayag ang Pyongyang Palace na buksan ang lihim na dimensyon para kay Zhao Fang. Ang sitwasyon ay magiging mas komplikado, at ang Pyongyang Palace ay maaaring maging kanyang kaaway. Mas mabuting gamitin ang pagkakataong ito para sumugod sa loob, kunin ang mga sikreto ng Heaven Mending Race na nakatago sa loob, at pagkatapos ay umalis. Kung tutuusin, maganda ang pakikitungo sa kanya ng Pyongyang Palace, at ginamit ni Zhao Fang ang Pyongyang Palace para mahanap ang kanyang hinahanap. Ang pamamaraang ito ay ang pinakasimple at pinakadirekta, at iniiwasan nito ang paggawa ng isang kaaway ng mga Godlords ng Pyongyang Palace. King of Gods, Kabanata 1487. Ipinadalang lumilipad sa isang galaw. Habang umaakyat si Zhao Fang sa Yellow Dragon Secret Dimension, wala pa ring ideya ang mga miyembro ng Pyongyang Palace kung ano ang nangyayari. Sa lohikal na pagsasalita, sa pag-atake ng Shadow Stream Peak, dapat sana ay tinulungan sila ni Zhao Fang na pigilan ang panlabas na kalaban na ito. Kapag naitulak na nila ang kalaban, maaaring muling tulungan ng Pyongyang Palace si Zhao Fang sa pagbubukas ng Yellow Dragon Secret Dimension. Kung tumakas si Zhao Fang, mahihirapan silang tatlo na harapin ang apat na Godlords and Shadow Stream Peak. Gayunpaman, sa pagtataka ng Pyongyang Palace, ang Shadow Stream Peak Godlords ay hindi agad umatake pagdating. Mga tanga kayo. Hinahayaan mo ang isang tagalabas sa Yellow Dragon Secret Dimension. Nagmura ang matanda na may sungay ng toro. Ang Pyongyang Palace ay may napakamahal na kayamanan na nakatago sa teritoryo nito, ngunit wala itong alam tungkol dito at hinayaan pa ang isang tagalabas na makakuha ng access dito. Pwede bang may sekretong nakatago doon? Napansin ng Pyongyang Palace Master na may kakaibang nangyayari at nagtanong. Si Zhao Fang ay naglakbay ng malayo upang marating ang lugar na ito, na nagsasabing may kailangan siyang imbestigahan, at sa huli, sumugod pa siya sa Yellow Dragon Secret Dimension. Iyon, kasama ang mga aksyon ng Shadow Stream Peak at lahat ng sinabi ngayon, ay nagparamdam sa kanya ng kahina-hinala. Tanga, ang iyong Yellow Dragon Secret Dimension ay maaaring nagtatago ng mga lihim at kayamanan ng Heaven Mending Race. Sumigaw ang matanda na may sungay ng toro, na walang itinatago. Ang kanyang tunay na layunin sa pag-atake sa Pyongyang Palace ay ang kayamanan ng Heaven Mending Race. Pangalawa ang pagsira sa Pyongyang Palace. Ngayong may nauna na sa kanila sa Yellow Dragon Secret Dimension, kailangan nilang makapasok sa loob ng mabilis hanggat maaari. Kaya, hindi ngayon ang oras para makipaglaban hanggang kamatayan sa Pyongyang Palace. Huli na kung ang kanilang pagkaantala ay naging dahilan upang makuha ni Zhao Fang ang mga kayamanan ng Heaven Mending Race. At ang lakas ng Pyongyang Palace ay kailangan para buksan muli ang Yellow Dragon Secret Dimension. Dahil dito, sinabi ng matanda na may sungay ng toro ang sikreto sa Pyongyang Palace. Ano? Ang kayamanan ng Heaven Mending Race. Naramdaman ng Pyongyang Palace Master na siya ay tinamaan ng kulog. Ang iba pang dalawang Godlord ay medyo nataranta. Ang Heaven Mending Race ay ang ika-6 na ranggo na mythical race. Ang lahi na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Primal Chaos, isang napakalakas na enerhiya na halos walang kontra. Hindi nila akalain na ang isang mababang antas na lihim na dimensyon ay nagtatago ng gayong lihim. Karaniwan, hindi sila kailanman maniniwala sa mga salita ng Shadow Stream Peak, ngunit dumating ang Shadow Stream Peak upang umatake at pagkatapos ay biglang tumigil. Bukod dito, itinapon ni Zhao Fang ang lahat at sugod sa Yellow Dragon Secret Dimension. Matapos pagsamahin ang lahat, napilitan ang Pyongyang Palace na kilalanin ang katotohanan. Sa totoo lang, ang mga elder ng palasyo ay nagsalita sa kanila tungkol sa Yellow Dragon Secret Dimension. Sinabi nila na ang mga henyo ng True God ay namatay sa loob, at kahit na may ilang elder na pumasok sa loob para mag-imbestiga, hindi nila naisip kung ano ang nangyayari. Bilang mga Godlord, sila ay masyadong tamad na pakialam sa gayong mga walang kwentang bagay. Sa oras na iyon, naisip pa nila na ang mga ancient god ng palasyo ay walang kakayahan, hindi kayang pangasiwaan ang gayong maliit na bagay.
Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong malaking sikreto. Bilasan mo at muling buksan ang lihim na dimensyon. Kung hahayaan mong agawin ng batang iyon ang kayamanan, para sa akin ang iyong Puriang Palace ay magiging biro ng buong Tungtay Zone. Malamig na tinutuya ng matanda na may sungay na toro. Sinulyapan ng Puriang Palace Godlords ang grupo ng Shadow Stream Peak. Bagamat ang Shadow Stream Peak ang nagsabi sa kanila ng lahat ng ito pa rin ang kanilang sinumpaang kaaway, isang taong kailangan nilang maging mapagbantay. Sa huli, pansamantalang napagkasunduan ang dalawang paksayon. Ang Shadow Stream Peak ay hindi aatake sa Puriang Palace sa ngayon, ngunit ang Puriang Palace ay kailangang buksan ang lihim na dimensyon at hayaan ang mga puwersa ng Shadow Stream Peak na pumasok. Lahat kayo ay umalis sa teritoryo ng Puriang Palace. Utos ng matanda na may sungay ng toro, na pina-address ang lahat ng mga eksperto sa Ancient God ng Shadow Stream Peak. Ang mga Godlord ng dalawang paksayon ay nagsama-sama upang muling buksan ang lihim na sukat. Sa tuwing bubuksan ang isang lihim na dimensyon, kailangang maghintay hanggang mabuksan muli ang dimensyon. Ang pagbubukas ng isang lihim na dimensyon ng 2 beses sa isang araw ay napakahirap. Para sa kadahilanang ito, ang lahat ng Godlords ng parehong paksayon ay kailangang magtulungan upang buksan itong muli. Pagkatapos, kinuha ng Puriang Palace Master ang 2 pang Godlords sa kanyang interspatial na dimensyon. Ganoon din ang ginawa ng Bullhorned Elder para sa Godlords of Shadow Stream Peak at Godlord Cloudmoon. Ito ay dahil kapag ang isa ay dumaan sa daanan patungo sa lihim na dimensyon, ang isa ay random na may teleport. Sa ganitong paraan, mapipigilan nila ang kanilang sarili na maghiwalay. Joe Wang, hindi ko akalain na nakalusot ka sa Puriang Palace namin dahil hinanap mo ang aming mga kayamanan. Dahil kung ganoon, hindi magiging magalang ang matandang ito. Galit na napabuntong hininga ang Puriang Palace Master bago sumugod sa daanan. Sa loob ng Yellow Dragon Secret Dimension, lumitaw si Zhao Feng sa isang latian. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga aura ng ilang rank 5 True God Beast ay nagmula sa latian sa ibaba. Roar! Ilang black armored gigantic crocodiles ang lumabas sa itim na latian, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng itim na fog habang sila ay umatungal kay Zhao Feng. Buzz! Medyo hamina ang Heavenly Closure Seal ni Zhao Feng, na nagpapahintulot sa malakas na enerhiya na tumagas. Nang maramdaman ang enerhiyang ito, agad na napaungol ang mga buwaya at tumakas pabalik sa latian, nanginginig ang kanilang mga katawan habang nagsusumamo kay Zhao Feng na iligtas sila. Hindi mapakali si Zhao Feng na mag-alala tungkol sa kanila. Ang legacy ng Heaven Mending Race ay dapat nakatago sa loob ng lihim na dimensyon na ito, ngunit hindi ito napansin ng mga tao ng Puriang Palace. Nangangahulugan ito na dapat itong nasa isang napakatagong lugar. Hula ni Zhao Feng. Ngunit mas tiwala pa rin siya sa kanyang sarili pagdating sa paghahanap ng kayamanan. Buzz. Una, ipinadala niya ang kanyang second heaven level divine sense at nagsimulang maghanap. Gayunpaman, ang lihim na sukat na ito ay medyo malaki, kaya hindi ito ganap na masakop ng divine sense ni Zhao Feng. Isinaaktibo ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, gamit ang kakayahang makakita sa lugar. Whoosh! 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 Paulit-ulit siyang kumurap sa paligid habang sinimulan niyang suklian ang sukat, gamit ang kanyang divine sense at ang kakayahang makakita sa kaliwang mata ng magkasama. Ngunit sa huli, wala siyang nahanap. Mukhang minaliit ko ang pinagtataguan ng kayamanan na ito. Huminto si Zhao Feng. Ngunit may isa pang posibilidad, nagkamali ang katalinuhan. Marahil ay walang espesyal sa lihim na sukat na ito. Ngunit ang posibilidad na ito ay totoo ay napakaliit. Tama. Enerhiya ng Primal Chaos. Biglang naalala ni Zhao Feng na ang kanyang Primal Chaos energy noon ay nag-react sa lugar na ito. Ang enerhiya ng Primal Chaos na kanyang nilinang ay lubos na katulad ng enerhiya ng Primal Chaos ng Heaven Mending Race. Marahil ay magagamit niya ito upang i-pin down ang lokasyon ng kayamanan. Buzz. Iniabot ni Zhao Feng ang isang kamay, at dahan-daang lumitaw mula rito ang isang madilim na bola ng magulong enerhiya. Sa sandaling lumitaw ang enerhiya na ito, nagsimula itong sumipsap sa lahat ng enerhiya sa paligid. Biglang nagsimulang kumislap ang enerhiya ng Primal Chaos. Kasabay nito, naramdaman ni Zhao Feng ang paghila. Nandito.
Tuwang-tuwa, lumipad si Zhao Feng sa direksyon na pinanggagalingan ng paghila. Hindi rin nagtagal bago siya nakarating sa isang malago na kagubatan sa bundok. Para sa ilang kadahilanan, ang mga puno sa isang tiyak na bahagi ng kagubatan na ito ay nagsimulang biglang tumubo ng mas mabilis, napakabilis na talagang nakikita niya ang mga ito na lumalaki. Ang lupa ay tumataas din ng pataas, na bumubuo ng isang maliit na dalisdis ng bundok. Primal Chaos Energy, ninuno ng lahat ng bagay. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Ang Primal Chaos Energy ay maaaring lumamon ng iba pang mga enerhiya, ngunit maaari rin itong gumawa ng mga enerhiya ng iba't ibang mga katangian. Sa maingat na pagmamasid, natuklasan ni Zhao Feng ang isang maliit na spatial fissure sa ilalim ng lupa. Naalala niya na ang spatial fissure na ito ay wala pa dito sa kanyang huling pass, ngunit ang pagpapakawala ng kanyang Primal Chaos Energy ay maaaring lumikha ng resonance sa Primal Chaos na enerhiya sa loob, na naging sanhi ng paglaki ng fissure. Nasa ilalim. Nakangiti si Zhao Feng habang naghahanda siyang pumasok. Biglang, nagsimulang yumanig ang lupa, at isang napakalaking enerhiya ang bumaba. Swish! Isang ethereal moonlight blade ang bumaril sa hangin na may hindi kapani-paniwalang bilis patungo kay Zhao Feng. Umiwas si Zhao Feng sa gilid. Boom! Bang! Ang napakalaking talom ng liwanag ng buwan ay nag-iwan ng hindi matukoy na malalim na bitek sa lupa. Hahaha! Medyo may kakayahan ang batang ito. Talagang natagpuan niya ang pinagtataguan ng kayamanan ng Heaven Mending Race. Buong pusong tumawa ang Bullhorned Elder pagdating niya sa eksena. Kasama niya ang 3 pang Godlord, lahat sila ay labis na nasa sabik. Peak Master, may kakaibang lakas ang batang ito. Siya ang hamarang sa amin at naging dahilan upang mabaigo ang aming pagpaslang. Nag-message ang isang elder sa team. Naalala pa niya ang matinding pressure na ipinalabas ni Zhao Feng na parang nangyari kahapon. Brat, dahil nakita mo kung nasaan ang kayamanan ng Heaven Mending Race, maaari naming iligtas ang iyong buhay. Umalis ka dito. Ang matanda na may sungay ng toro ay malamig na umungol. Ang kanilang unang prioridad ay ang makuha ang kayamanan sa lalong madaling panahon. Kumpiyansa siya na hindi pipiliin ni Zhao Feng na lumaban sa napakalakas na grupo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na umalis. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Dapat ay makapasok at makalabas siya nang walang nakakaalam kung ano ang pinagkakaabalahan niya, ngunit ang hitsura ni Shadow Stream Peak ay nasira ang kanyang mga plano. Katulad nito, ang layunin ni Zhao Feng ay makuha lamang ang legacy. Kung ang Shadow Stream Peak ay nagpakita ng taktika at umatras, hindi niya hahabulin. Brat, naghahanap ka ng kamatayan. Ang matanda na may sungay ng toro ay nagalit. Ang isang tuktok lamang na First Heaven Godlord ay talagang nais ng 4 na Godlord na umatras. Ito ang pinakamalaking biro sa mundo. Ang Godlord Cloudmon ay may malamig at madilim na ekspresyon. Swish! Muli niyang ikanaway ang kanyang kamay, nagpapadala ng talom ng liwanag ng buwan sa hangin. Sa ganoong kalayuan, ang isang tipikal na First Heaven ay hindi maaaring makaiwas. Kung hindi sila mamamatay, magbabayad pa rin sila ng mabigat na halaga. Ngunit hindi na kailangang umiwas ni Zhao Feng. Isang hindi tunay na kinang na pilak ang nagmula sa space-time robe, na humaharang sa talom ng liwanag ng buwan. Boom! Bang! Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Power at sinuntok, na nabasag ang pag-atake. Junior, medyo malakas ka. Naging seryoso ang mga mata ni Godlord Cloudmon. Sa palitan ngayon lang, nakita niya na si Zhao Feng ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Ito ay dapat asahan, kung hindi, si Zhao Feng ay hindi gagawa ng ganoong arrogant na kahilingan. Patayin. Ang 3 Godlords of Shadow Stream Peak ay sabay-sabay na lumipad palabas, bumaril pasulong sa madilim na mga bahid ng enerhiya at inatake si Zhao Feng mula sa 3 magkakaibang anggulo. Ang tagapagtatag ng Shadow Stream Peak ay isang eksperto sa Shadow Race, at ang karamihan sa mga sining at kasanayan ng Shadow Stream Peak ay konektado sa Shadow Race. Brat, mamatay ka. Isang silver-gray na hook ang lumitaw sa kamay ng Bullhorned Elder, na naglalabas ng malamig na liwanag. Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Feng,
na agad na napalitan ng Chaos Origin Divine Sword, na kanyang inindayog. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawang sandata, na lumikha ng nakakapanglangit na pagsabog. Ngunit nagulat ang lahat, ang matanda na may sungay ng toro ang pinalipad pabalik. Paano ito nangyari? Ang matanda na may sungay ng toro ay nagsuka ng dugo, bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na, sa una niyang pagsagupa kay Zhao Feng, siya ay itatapon pabalik ng napakalakas na lakas. Ang iba pang tatlong Godlords ay nabigla din sa eksenang ito. Ang dalawang Shadow Stream Peak Godlords na naghahanda sa pag-atake ay biglang natigilan, hindi nang ahas na lumapit pa. Ang Bullhorned Elder ay ang Shadow Stream Peak Master at nasa Second Heaven, ngunit kahit siya ay napaatras ng isang suntok. Kung sila ay walang ingat na lumapit, sila ay naghahanap lamang ng kamatayan. Kasalukuyan nilang binibilang ang kanilang sarili na maswerte na, noong hinahabol nila si Ao Hongguang, nagpasya silang umatras kaysa makipaglaban hanggang kamatayan kay Zhao Feng. Hindi sila naglakasloob na isipin kung ano ang mangyayari kung pinili nila kung hindi man. Ang ekspresyon ng Godlord Cloudmoon ay naging walang katulad na kalmado habang nakatitig kay Zhao Feng. Isang suntok ang nagpalipad sa isang Second Heaven expert, at ang nakagawa ng gawain ay isa lamang sa tuktok na First Heaven. Saan lang nanggaling ang taong ito? King of Gods, Kabanata 1488. Tatlong Tiered God Altar. Sa isang suntok, itinulak ni Zhao Feng pabalik ang Shadow Stream Peak Master at tinakot ang lahat ng iba pang mga Godlord. Ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Feng ay nagmula sa pagsasanib ng kanyang space-time law na may maraming uri ng mga intent. Madali nitong durugan ang Divine Power ng Second Heaven Godlord. Ang ekspresyon ng Godlord Cloudmoon ay naging walang katulad na kalmado habang nakatitig kay Zhao Feng. Isang suntok ang nagpalipad sa isang Second Heaven expert, at ang nakagawa ng gawain ay isa lamang sa tuktok na First Heaven. Saan lang nanggaling ang taong ito? Ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng bilang ang Ninth God Eye ay nalantad sa Qixing Zone sa Timog Silangan, ngunit ang Tongtai Zone ay nasa kanlurang gilid ng Ancient Desolate Realm of Gods, napakalayo mula sa gitna. Alam lang ng maraming tao dito na ang Ninth God Eye ay lumitaw, ngunit wala silang alam na mga detalye. Napakalakas ng batang ito. Hindi siya papayagang makuha ang kayamanan ng Heaven Mending Race. Napaigting ang mukha ng Shadow Stream Peak Master. Sa kabilang dulo, ang Godlord Cloudmoon ay may parehong ideya. Bagamat napaatras ng isang strike ni Zhao Feng ang Shadow Stream Peak Master, dahil ito ang unang sagupaan, hindi ginamit ng Shadow Stream Peak Master ang kanyang buong lakas. Masasabi pa nga ng isa na naging pabaya siya. Ngayong naunawaan na nila ang lakas ni Zhao Feng, natural na hindi sila magpipigil. Kung silang lahat ay magtutulungan, tiyak na mapapa-atras nila si Zhao Feng. Unti-unting nagtipon ang tatlong Godlord ng Shadow Stream Peak sa paligid ng Godlord Cloudmoon. Si Godlord Cloudmoon ay isang Second Heaven Godlord na talagang medyo mas malakas kaysa sa Shadow Stream Peak Master. Namumuno lang ang Shadow Stream Peak dahil mayroon itong tatlong Godlords. Ayaw mo pa ring umalis. Nagtaas ng kilay si Zhao Feng. Tila napakalaki ng akit ng kayamanan ng Heaven Mending Race. Kahit na nagpakita na siya ng kaunting lakas, hindi pa rin niya nagawang takutin ang mga ito. Dahil iyon ang nangyari, bibigyan niya sila ng mas malupit na aral. Swish! Biglang nawala si Zhao Feng, nag-iwan lamang ng spatial ripples sa hangin. Ingat! Nasa offense siya. Agad na tumawag si Godlord Cloudmoon. Agad namang natense ang tatlo pa. Mayroon silang apat na Godlord sa kanilang panig, ngunit si Zhao Feng ay nanatiling walang takot, kahit na piniling salakayin sila. Illusion Cloud Slash. Ang Godlord Cloudmoon ay nakatayo sa gitna, ligaw na umindayog sa paligid ng Coldmoon Saber sa kanyang kamay. Buzz. Whoosh. Ang mundo ay tila biglang naging isang gabing naliliwanagan ng buwan, ngunit may nakagigimbal na layuning pagpatay na nakatago sa background. Sa dilim, hindi mabilang na illusory crescent blades ang lumilipad pabalik-balik. Mamatay. Agad na inindayog ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Sword, pinapatay ang lahat ng mga hadlang sa kanyang landas. Swoosh!
Ginamit ng tatlong Godlords ng Shadow Stream Peak ang kanilang mga lihim na sining, at ang hindi mabilang na mga itim na anino ay agad na lumabas mula sa kadiliman upang palibutan si Zhao Fang. Ito ba ang lihim na sining ng Shadow Stream Peak, Shadow Kill Mantra? Naningkit ang mga mata ni Godlord Cloudmon. Ang Shadow Kill Mantra ng Shadow Stream Peak ay maaaring lumikha ng mga espesyal na pag-atake mula sa lahat ng anino at madilim na bagay upang hindi makitang pumatay ng mga kaaway. Ang mga pag-atake ng ordinaryong divine power ng parehong antas ay dadaan lamang sa mga anino na ito nang walang gaanong epekto. Boom! Ang hindi mabilang na mga spike ng anino ay sumisigaw sa himpapawid habang sila ay nagtatagpo kay Zhao Fang. Chaos Heaven Black Hole. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Chaos Origin Divine Power at bumuo ng isang distorted black hole. Madaling kayang harapin ni Zhao Fang ang mga pag-atake ng isang Godlord. Gayunpaman, apat na Godlords na nagtutulungan ang kumakatawan sa makabuluhang firepower, at ang mga pag-atake ng Shadow Stream Peak ay medyo espesyal, kaya nagpasya si Zhao Fang na gamitin ang kanyang defensive skill. Buzz. Boom. Habang dumarating ang mga pag-ataking ito, lahat sila ay unti-unting napawi ng pagbaluktot. Napakalakas ng defensive skill. Talagang nagawa nitong harangan ang kapangyarihan ng Shadow Kill Mantra. Ang Shadow Stream Peak Master ay natigilan. Hindi pa siya nakakita ng anumang uri ng kapangyarihan na lubos na makakalaban sa Shadow Kill Mantra. Wala siyang ideya na ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Fang ay hindi nalabanan ng anumang uri ng kapangyarihan. Sa madaling salita, maaari itong medyo kontrahin ang halos lahat ng enerhiya. Swish! Sa loob ng Chaos Heaven Black Hole, si Zhao Fang ay hindi nakikita, na pinawi ang lahat ng mga pag-atake sa kanyang landas. Umalis ka sa daan. Agad na tumawag si Godlord Cloudmon. Ang apat sa kanila na nagtutulungan ay hindi man lang makalusot sa mga depensa ni Zhao Fang. Paano sila makakalaban ng ganito? At sa bilis, kahit ang Shadow Stream Peak Godlords, na bihasa sa pagtatago at paggalaw, ay hindi makakapantay kay Zhao Fang. Mamatay. Hinampas ni Zhao Fang ang kanyang espada sa isang First Heaven Godlord. Buzz. Ang nasa katanghaliang gulang na Godlord ay may napakaitim na katawan na tila gawa sa likido. Ito ay medyo katulad ng isa pang eksperto na may linya ng Shadow Race na nakatagpo ni Zhao Fang. Ang lihim na kasanayan ng bloodline na ito ay maaaring lubos na mabawasan ang pinsalang dulot ng isang pag-atake, ngunit ang mga pag-atake ng divine power ni Zhao Fang ay napakalakas na ang isang First Heaven Godlord ay maaaring gumawa ng kaunti upang mabawasan ang kapangyarihan nito. Ang sobrang lakas ng enerhiya ng Chaos Origin at ang nakakapangit at nakakalamon nitong kalikasan ay nagpawi sa buhay nitong First Heaven Godlord ng Shadow Stream Peak, ang kanyang katawan ay nagkapira-piraso at nagkakalat. Tumakbo. Nang inig ang Godlord Cloudmon at ang Shadow Stream Peak Master at agad na tumakas. Kung sila ang naging target ng espada ni Zhao Fang, sila ay maaaring namatay o nasugatan ng husto. Hindi sila hinabol ni Zhao Fang. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang mahanap ang anumang naiwan ng Heaven Mending Race dito. Paano siya naging ganito kalakas? Anong gagawin natin? Takot na tanong ng natitirang First Heaven Godlord ng Shadow Stream Peak. Ang kanyang divine power ay sadyang napakabigat. Maaari pa nitong kontrahin ang mga lihim na sining ng ating Shadow Stream Peak. Ang Shadow Stream Peak Master ay labis na ayaw sumuko. Ang kanyang divine power ay medyo katulad ng kapangyarihan ng Primal Chaos ng Heaven Mending Race. Siya kaya ang tagapagmana ng Heaven Mending Race. Ang Godlord Cloudmon ay may kahanga-hangang teorya. Posible yan. Paano pa niya malalaman na ang isang kayamanan ng Heaven Mending Race ay nakatago dito, at paano pa niya nahanap ang lokasyon nito ng napakabilis? Napangiwi ang Shadow Stream Peak Master habang mariin siyang nagtapos. Ang kanilang mga haka-haka ay nagresulta kay Zhao Fang na napagkamalan na isang Heaven Mending Race descendant. Sa sandaling ito, swish, swish, swish. Mula sa di kalayuan ang tunog ng tatlong bagong dating. Ang tatlong Godlords ng Pure Yang Palace ay mabilis na dumating, at nang makita nila ang grupo ng Shadow Stream Peak, nagulat sila. Naalala ng Pure Yang Palace Master na dumating ang Shadow Stream Peak kasama ang apat na Godlords, kaya bakit nawawala ang isa? At ang iba pang miyembro ng Shadow Stream Peak ay tila hindi maganda ang kutis.
Nang tanungin, ipinaliwanag ng Shadow Stream Peak Master kung ano ang nangyari at ang kanilang kasalukuyang hypothesis. Ang tatlong miyembro ng Pure Yang Palace ay nagulat din. Si Zhao Feng ba ay talagang miyembro ng Heaven Mending Race? Matanda, bakit hindi tayo magtulungan? Kung hindi, hindi tayo magkatugma sa batang iyon. Ang Shadow Stream Peak Master ay tumingin sa Pure Yang Palace Master at nagtanong, ang kanyang mga mata ay maliwanag. Hayagan niyang ibinunyag kung ano ang nangyari dahil nasa isip niya ang ideyang ito. Ang Pure Yang Palace ay talagang mahiyain. Kahit na malapit nang nakawin ng isang tagalabas ang iyong mga ari-arian, takot ka pa rin. Ang ibang Godlord ay nagdagdag ng panggatong sa apoy. Sige, pumapayag ako. Ang Pure Yang Palace Master ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Talagang ayaw niyang ibigay ang mga kayamanan ng Heaven Mending Race nang walang laban. Nang marating ng pinagsamang partido ng Pure Yang Palace at Shadow Stream Peak ang lokasyon ng kayamanan, natuklasan nilang sarado na ang dimensyon. Siyempre, natural na may kapangyarihan ang 6 na Godlord na sumabog sa dimensyong iyon. Maghintay ka. Hayaan ang batang iyon na magbukas ng daan para sa atin. Kung may masalubong siyang masama, nandyan pa rin ang kayamanan para kunin natin. Kung nakuha niya ang kayamanan, tambangan na lang natin siya at aalisin ang kayamanan sa katawan niya. Ang Shadow Stream Peak Master ay nagpahayag ng isang tuso at masasamang ekspresyon. Tumanggo naman ang ibang mga Godlord bilang pagsang-ayon. Ang plano ng Shadow Stream Peak Master ay talagang maganda. Kaya, nagpa siya ang 6 na God na maghintay sa pagtambang. Ang Shadow Stream Peak Master, na bihasa sa sining ng ambas, ay personal na naglagay ng bitag. Sa sandaling ito, naglalakbay si Zhao Feng sa maliit na spatial fissure na iyon patungo sa misteryosong dimensyon na itinago sa hindi mabilang na taon. Madilim at makulimlim sa dimensyong ito, at paminsan-minsan ay dumadaan ang mga hibla ng enerhiya ng Primal Chaos. Ang mga hibla ng enerhiya ng Primal Chaos ay iba-iba sa lakas. Ang pinakamahina ay nasa parehong antas ng isang taong naging Godlord habang ang pinakamalakas ay nasa pinakamataas na Third Heaven, at maging si Zhao Feng ay kinailangan silang iwasan. Dahil din sa enerhiya ng Primal Chaos na ito kaya hindi na ipalaganap ni Zhao Feng ang kanyang Divine Sense ng napakalayo at kinailangan niyang dahan-daang sumulong. Parang, kapag masyadong maraming Primal Chaos na enerhiya ang naipon sa dimensyong ito, ang ilan sa mga ito ay tumagas mula sa bitek na iyon. Ang mga ordinaryong True God na iyon mula sa Pure Yang Palace na nagsasanay sa lugar na ito ay walang paraan para labanan ang kapangyarihang ito at malamang ay agad na pinapatay. Pag-aalinlangan ni Zhao Feng. At dahil ang pagtagas ng enerhiya na ito ay pansamantala lamang, ang mga Ancient God na dumating upang mag-imbestiga ay walang mahanap. Sa pagdiin niya pasulong, natuklasan ni Zhao Feng na ang enerhiya sa kanyang katawan ay nauubos. Napilitan siyang i-circulate ang kanyang Chaos Origin Divine Power. Ang lumalamon na enerhiyang iyon na nagmula sa ibang lugar ay agad na hamina, ngunit sa parehong oras, ang madilim na dimensyon na ito ay naging mas magulo. Ang enerhiya ng Primal Chaos sa loob ay naging mas masigla at nagsimulang bumaril pabalik-balik. At sa di kalayuan, may dim flash of light. Doon. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Naramdaman ni Zhao Feng na ang bagay na hinahanap niya ay nasa direksyong iyon. Ang dimensyong ito ay puno ng enerhiya ng Primal Chaos at napakagulo. Maging ang see-through na kakayahan ng kanyang kaliwang mata ay nahadlangan at nag-ambala rito. Nanatiling maingat si Zhao Feng habang dahan-dahan siyang lumalapit. Habang papalapit siya, mas lumalakas ang lumalamon na enerhiya. Kahit si Zhao Feng ay nahihirapang pigilan ito. Unti-unting bumungad sa kanya ang isang napakalaking domed building. Ito ay isang engrandi, sinaunang, at misteryosong gusali. Sa karanasan ni Zhao Feng, natural niyang masasabi na hindi ito ordinaryong gusali, kundi isang God Altar, isang three-tiered God Altar. Ang three-tiered God Altar na ito ay medyo nasira, ngunit mayroon pa ring malalim na mga prinsipyo ng mundo na nakaukit dito. At ang enerhiya ng Primal Chaos na nag-iwan kahit na si Zhao Feng ay natakot ay dumadaloy pa rin sa loob nito. Isang God Altar. Medyo nabigo si Zhao Feng. Bagamat ang isang Third Heaven God Altar ay isang hindi mabibaylang kayamanan, ang pinakakailangan niya ngayon ay isang sining. Sa sandaling ito,
Isang madilim na liwanag ang biglang lumitaw mula sa God Altar. Junior, nabigo ka talaga. Mababa ba ang tingin mo sa matandang ito? Isang matanda at malungkot na boses ang nagmula sa God Altar. Ito ay nagbigay kay Zhao Feng ng isang medyo masamang takot. Ipinagpalagay niya na ang God Altar na ito ay narito na sa loob ng daan-daang milyon hanggang bilyon-bilyong taon, ngunit hindi niya inaasahan na mayroong anumang buhay sa loob nito. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay lumabas mula sa napakalaking God Altar, na bumubuo ng isang mabagsik at makapangyarihang hayop na medyo katulad ng isang kilin. Roar! Dumagundong ang maitim na kilin. Ang lahat ng enerhiya ng Primal Chaos sa dimensyon ay nanginginig habang nasa ilalim ito ng kontrol ng kilin. Junior, kung hindi mo ito kayang harapin, wala kang karapatang kunin ang nasa lugar na ito, at hindi mo na kailangan pang bumalik ng buhay. Ang boses sa loob ng God Altar ay muling nagsalita. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng, ngunit wala siyang sinabi. Nangangahulugan ang isang three-tiered God Altar na ang may-ari nito ay hindi bababa sa Third Heaven God Lord, marahil ay isang God King. Dahil siya ay nasa teritoryo ng ibang tao, nagpasya si Zhao Feng na pinakamahusay na gawin ang sinabi ng kabilang partido. Bilang karagdagan, maaari siyang makakuha ng sining mula sa God Lord na ito. Ang kilin ay umungal bago sumugod kay Zhao Feng. Ang isang malawak na dagat ng enerhiya ng Primal Chaos ay bumaba. Ang maitim na kilin na ito ay nagtataglay ng napakaraming purong Primal Chaos na enerhiya, at ang antas ng cultivation nito ay nasa pinakamataas na Second Heaven. Ang ordinaryong Peak First Heavens ay walang kapangyarihan laban dito at maaari lamang bugbugin hanggang mamatay.